not as though I had already attained, neither were already perfect, but I follow after, and that I may apprehend that for which I apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. May sabay. Let us therefore, as many be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray na kayo pong manguna sa amin, paunawain, Panginoon, ang simpleng katotohanan of living the past behind, Panginoon. Kayo po may pagtitirang buhay. Ministry na iiwanan kami ngayon. But I pray kami po tingin sa inyo, sa napapagawa pa. Kayo po magsimula muli sa ibang bagay kailangan kalimutan. At para mag-focus kami, Lord, lagi sa inyo, sa inyong katotohanan, Panginoon, pinapagawa nyo. Alamin namin, bang lumalago kami, Panginoon, at yung matinuturo din kayo sa amin. Ngayon na po, kayo naman lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay. Tapusin ko to ng 11 na pala. Okay lang. So, good morning po sa lahat. Good morning po. Dito na kayo banda po sa sa gilid. Pwede kayo makapunta dito. Stephen, wala na naman. Okay. So, itong book, Philippians, napakaganda, no? Ang daming aral dito. Kalat-kalat. I mean, maraming memory verse dito. Sinulat ni Paul, of course, the Philippians. Pero ang topic natin ngayon lang, no, kasi katapos nga ating phase, ang ating ministry sa Lahala, at may next naman. So, iba na. Kaya nabagit kanina, support natin yon. Total ay, sana kasi mga na-spoil data yung mga tao sa atin doon. Ano naman, hindi masyado silang mag-expect din, no? Tulungan lang sila. So, sabi nga, usapan na namin balik-balik ako doon, speak sila dito. Gusto ko rin maka-speak si dito. Para makita natin. Kasi wala, ang bilis lang ng meeting namin Pastor ang missionary doon. Pero yun nga, si Pastor Ray naman ang doon. Kaya, malamang na na yun. Na, hindi. Yung, scrutinize, Nasala na yan. Or yung panaliligaw na tawag doon. Yung anak mo, nililigaw sa mo, ang gagawin mo? Kakausapin. Hindi lang kakausapin. Ang gagawin mo? Nalimutan ko yung term. Anyway, so medyo basic lang po tayo ngayon. Para ma-relate lang natin sa alaala. Mag-move on tayo. Amen? So yun nga, na-realize ko ngayon kanina lang. Laki pala natitipid natin doon. Pero hindi ko alam bakit ganun. Anyway, tatapos pa lang naman tayo doon So, itong nakita natin dito, mag-focus na tayo sa 3 verse din sa bandang huli. Pero ang context ito, yan nga po, ini-instruct sila ng Panginoon to Paul. At kasama dyan, di mawawala mga warnings. Kaya nga, sabi ka rin ni Brad, di ba? Brother DM, mga kabataan. May gusto pang tanong pala dun. Kalimutan ko. So yan, mag-iingat kayo sa mga, hindi yan aso lang. Okay, daw, sinong takot sa aso dito? Tatawa si Rain. Hindi si Rain yun. So, di ba bakit tayo nag-iingat sa aso? Kasi, alam mo na, hindi maintindihan. Minsan masaya, minsan pag nagalit, nagutom, hindi mo alam, natungtungan mo, yung anak niya, buntis.
Hindi mo alam, gagawin niya, nakagat. Pero tinutukoy dyan actually, yung dogs po, inano ko yan sa Bible, lahat yan, hindi maganda po yung ano eh. Kaya hindi ako nag-aalaga ng aso. Na-realize ko sa Bible, puro negative. Pero hindi masamang alaga ng aso. Itali mo lang, huwag mong pagalain. Hindi makakagat, hindi makapagdumi. But anyway, kinukumpara lang po yung aso sa mga tao na parang aso. So, sino bang kinumpara sa aso sa Bible? Isa yung mga bakla na naman, no? Sa Deuteronomy ata yun. Tingnan natin. Sodomite. Sophomite naman. Daughters. Whore. Deuteronomy, pakibasa, ready, go. There shall be no more of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. 18. Thou shalt not bring the hire of a whore, or the price of a dog, into the house of the Lord thy God, for any vow, for even both which are abomination unto the Lord thy God. So may dalawang klase ng tao dito. Doon marami namang klase ng tao na nakakadiri sa Diyos. Pero dalawa yung na-bring up na malila. Okay? Dito lang sa verses na to. Sabi dyan, walang dapat mga whore. Namanggit nga kanina bad, no? Nakakalungkot yun. Pero na-warningan na natin yun. Kaya sabi nga ni Paul, malinis na ang kamay ko dyan. Nakakalungkot. Pero ginawa mo yung kaya mong gawin. Ulit-ulit pa. Pero isa sa mga kinakagalitan ng Diyos, kahit tayo kaya nga yung mura ng mga Pilipino, alam mo na, diba? Yung PI. So nakakadiri yan, ayaw natin yan. Pero yun nga, problema sa Hollywood nga, puro sila nakabida doon, mga bakla, tsaka mga whore, mga prostitute, mga... Sino ba yan? Lahat po yan, actually, kung malalaman lang natin, yung mga... Kung sino mga hubadera dyan sa Hollywood, tsaka mga ano po yan, literal na whore, mga prostitute po yan. Ibang level lang. Ibanggit ko sa inyo rin, kahit mga Miss Universe. Hindi lahat pero malamang yun. Parang binibenta sila dun. Totoo na. Pero kaya galit ang Diyos dyan. Sabi dito, wala ni isa dapat sa inyo. Parang ganun. Kasi gustong ang Diyos ay banal. Ayaw nilang ang mga children of God dapat, servants of God, tsaka people of God, banal din. Kaya nabanggit niya yung dalawang bagay na to. Wala dapat ano sa inyo. Tawag dyan. Yun nga, prostitute. Ano yung prostitute? Mababalipad lang yun. Basically. Banggitin nyo na. Sino mga ano nyo ngayon? Sino uso ngayon? Mga bini ba? Prostitute ba yan? Parang ganun din yan eh. Sayaw-sayaw yan. Sa palagi nyo, kanino ano yan? Kanino uwi niyan? Mga prostitute. Mga bini. Yung kanino, parang binibenta nila sarili nila din. Galit ang Diyos dyan, madumi yan. Yung babae, yung kagandahan mo, bigay mo lang sa asawa mo. Amen? Isa lang yun. Kung kanino ka, nabanggit kanina, di ba? Yung bata pa. Kahit yung Israel, kinumpara dyan eh. Yung mga whore, nagpapabayad yan eh. So, kung magkano man yan, ganun ba yung presyo mo lang? Magkano ka ba? Nakwento ko ba sa inyo sa airport na nabasa ko lang sa... kwento pala ng pastor to. Nasa airport. Airport ulit. Sa aeroplano. Alam niyo sa aeroplano, di ba? Magkakatabi, di magkakilala. Sa bus din. Pero aeroplano, matagal-tagal lang flight nun. Anyway, nagkatingin na yung magkatabi. Kwento lang ba? Maganda rin yung babae. Yung isang businessman, ganyan. Sabi niya, Miss, type kita, parang gano'n ha. Pwede ba, alam mo na, yung siya, isang gabi lang daw. Medyo sensitive, pero yan ang eh. Pwede ba,
Bigyan kita ng piso na lang. Hindi. Sa pesos, malaki na ba yung 10,000? Malaki na ba yan? Malaki na ba yun? Sa ganon, isang gabi, ayaw, sabi mo ba? 1,000,000. O sige, umayag. Yung gagayain ha. Anyway, may lesson kasi dun eh. Ngayon, di okay na, pumayag na. Usapan na sila, pagbaba natin, ganyan-ganyan. Yung mga ganyan, loko-loko, huwag yung gagayain. Pero yun anyway. Nung palababa na sila, sabi ng lalaki, naku, may problema pala ako sa pera. Pwede bang na lang, 500 na lang. Sabi ng babae, anong akala mo sa akin? Ano sabi ng lalaki? Ano ka pa? Ano ka ba? Prostitute ba ako? Ano ka ba? Pumayag ka na nga 1,000,000 eh. Nagtatawa na lang tayo. Naintindihan nyo? So pag pumayag ka doon, kahit magkano pa yung ganun ka na. Medyo patawang ewan yun, pero nabasa ko lang ata kung saan yun. Pag pumayag ka 1,000,000, 500 di ako papayag. Hindi, prostitute ka pa rin. 1,000,000 man, 1,000,000, 100. Kaya galit ang Diyos dyan. Tsaka imagine nyo, ikaw mag-aasawa ka pa ba ng ganon? Hindi, ikaw kung lalaki ka, mag-aasawa ka pa ba ng kumbaga sa sasakyan na laspag na. Sama ng ganun talaga yan eh. Tanga-tanga mo na lang siguro pag ganon. Though sa ngayon kasi, yung ginagawa nila, ninonormalize nga nila. Ay, okay lang yun, pareho lang yun eh. Pareho. Galit na galit nga Diyos dyan. Nung Israel nga, mayroon pang token of virginity yun. Tapos pag hindi na virgin, parang papamukha niya sa natay niya. Akala ko virgin to. So kaya galit ang Diyos sa mga whore, pero meron pa isang klase ng tao, mga sodomite, mga bakla yan. So dapat walang prostitute sa inyo, wala rin bakla. Kasi parehong kadiri yan eh. Pero mas kadiri yung bakla, gusto ko lang sabihin ha. Kaya sabi dyan, thou shalt not bring the hire of a whore. So binalikan niya idea, pero kasi ganito eh, paano pag may gustong pumunta sa house of the Lord, pero prostitute. Paano yan? Ano gagawin natin? May gustong mag-spuri siya. Sabi nga, wala eh. Magbago siya muna pwede. Kasi yung bakla, di na kaya magbago. Yun ang magkakaiba dun eh. So, wala dapat. Kaya pwede dito, shall not bring a hire of a whore or the price of a dog. Kanina pinag-uusapan, bakla tsaka prostitute. Sa 18, prostitute tsaka aso. Matapos tayo, kawawang aso naman to. Kaya yung post ni Brad ka, bira ako sa post nyo, di ba? Kasi yung post ni DM, sabi niya, sabi mo? Bakla yung, kasi may baklang alam mo na. Hinihiya niya yung sarili niya sa harap ng marami, sabi ni DM. Ang unggoy, kahit magdamit nung, kasi parang, alam niyo na yung mga sel-sel, yung alam niyo na. Gusto nila pag nakapalda sila, lalaki sila nagpalda, mga bakla nga. Gusto nila tawagin silang ma'am. Sabi, kaya kahit mga unbeliever, galit na galit eh. Kaya sabi ni Ibad, kulang din sabi niya, yung unggoy, pag binisang unggoy pa rin. Tama naman. Kasi sabi ko, Bad, ma-offend yung unggoy sa'yo. Kinumpara mo sa bakla. Sino mas malala, unggoy o bakla? Eh, yung unggoy at least normal, di ba? Ito kinumpara naman sa aso. Ngayon, mas maganda pa rin yung aso. Yung ibang tinatabi yan sa pagtulog eh. Ito, ayoko dun. Ako yung kahit sa mall, pag may nakita akong kung may choice ako, di na ako kakain dun eh. Kumain yung aso dun. So, panahon natin yun eh. Iba na eh. No? Nakita niyo paano kinumpara yung bakla sa aso. Kaya balik tayo sa text natin.
So, beware of dogs. So, ito yung mga evil workers din yan. So, hindi lang bakla to, pero isa yun. Bakla, kasi yung mga bakla po, mga ano yung mapagtago po yan. Hindi mo sabihin, hindi naman ako bakla eh. Kaya sabi kong pastor dun sa kaibigan nila, ano, iwas ako dun sa itsura pa lang, sa tingin pa lang. Nag-aano yung gaydar ko eh. Kasi manloloko yan eh. Nagpapanggap yan pag, pre, gusto ko dyan, pre. Pag lalaki yung alam niyang tadyakan siya, nagiging lalaki. Pag yung environment niya, tanggap yung bakla, nagiging naglaladlad, di ba? So, kaya mag-iingat kayo. Yan ang topic natin. So, generic na yan. So, either bakla, manloloko, mga bubudol, mag-iwan. Beware of concision. Itong concision, hindi ko nabasa kanina, no? Concision. Sabihin nyo nga, ano yung concision? For we are the circumcision. Ganito po yan. Tawag sa mga Hudyo is circumcision. Kasi isa yan sa mga traits nila na unique sa kanila. Kasi Diyos ang nagbigay sa kanila nun. Walang ganong taong gumagawa basta-basta paano nila isip yun. So, binigay sa kanila yan, token of their, actually kay Abraham, yung faith nga, napaibukas po ata, may tao. Ano ba? Hangin. Which worship God in the Spirit. So, pero sinasabi to, ang tawag sa Hudyo, circumcision, pero pinalitan niya po, yun yung dahil tayo na yung actually Israel, tayo na yung circumcision, pinalitan niya yung tawag sa mga Hudyo na sa laman lang. Hindi na naman nananampalataya kay Jesus. Galit pa kay Jesus. Kaya ang tawag niya, concision. Tandaan niyo na. So, yan. Kaya mag-ingat daw kayo doon. Kaya po kahit sa mga Facebook, ganyan po yan. Mga pag nag-Yahuwah, Yahshua, Yahoo, Yahweh, ganyan. Iniunti tayo niyan. Ini-snow tayo niyan. Ibig sabihin, ito yung Hebrew language. English na ngayon paano? Universal language. Kaya yun ang ginamit ng Diyos ngayon. Wala tayong pakialam sa sinabi ng salamat ka sa Diyos, translate na yan perfectly to English. Okay, kaya hindi mo kailangan sabi sa King James, the Lord, Jehovah, okay din yung Jehovah. Kaya lang ginamit ng Jehovah kasi nga, yung mga time na tinukoy na yung Lord, alam ka naman Jehovah, Jehovah. Kaya ginawa, Lord, Lord. Hindi naman ganun eh. Kaya minsan din-specify na Jehovah yung Lord, ng Panginoon. So mag-ingat kayo dyan sa mga Judaizer tawag natin dyan. Anyway, may seminar na tayo dyan, di ba? So, yan, nagpapayo dito si Paul. Kasi siya ay, alam mo na, tuturo. At busy din. Minsan, kaya nga sana, hindi kayo, si ano pala, hindi ko nakamusta si Cyrus, ano nangyari naman? Ay, trabaho. Nahadlangan, no? Kasi may mga tanong daw, sayang, kanina sana yung time. Anyway. So, yun. So, kailangan natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Kaya, we are the circumcision which worship God. Hindi sinabing ito na may mga palusot ng iba. Tayo daw yung spiritual Israel, yung Israel daw may mga physical Israel. So, parang dalawa daw, sabay daw ang plano ng Diyos. Mga Israel, tsaka yung mga Kristiyano. Ano sabi dito? Tayo na nga yun. So, inalis na yung kanilang place. Ni-replace na sila. Importante yan. 3:3, tandaan ko yan, okay? And rejoice in Christ Jesus. And no confidence in the flesh. Ibig sabihin, walang pakialam kung kailan ano lahi mo. Hindi tayo, kasi ako ay German, Aryan, mayabang yung mga dati. Ay, magaling ako kasi Ilocano, ano man yan. Bicolano, maurag kami. Bicolano kami. Tama ba yun, maurag? Ha? Iba, Moragon. Galing kami, mga ano man niya, walang pakialaman Diyos to. Laman lang yan eh. Kaya mga mananampalataya, nagtitiwala at natutuwa, nagagalak at magmamalaki man tayo ang Panginoon. Yan yung context niyan. Though I might also have confidence in the flesh, ito naman, magmamalaki ngayon si Paul dito. Okay, kinakwento kasi para pretext lang po natin mag-aaralan. So, kala ko ba din siya nagmamalaki? Hindi, ang ginagawa nga ni Paul, nagkataon si Paul talaga, magaling din sa halaman.
Okay, so karamihan po ng tunay na lingkod ng Diyos, hindi masyado. Kaya nga, inaano ko si Pastor Ron kahapon, at kahit si Pastor Jun, hindi tayo dyan tumitingin. Pansinin nyo. Kaya nakita ko sa mga Baptist, nakakita lang na decidido to, nakakaintindi naman, okay, matibay naman, pwede na yan. So tayo, medyo mas maanot ang standard natin. Hindi ko lang natanong si Pastor kung ilang beses mo nabasa yung Bible. Alimutan ko eh. Anyway, again, hindi natin visionary. Kaya, sabi dyan, if any man other man thinketh that he might trust in the flesh, I more. Kaya magmamalaki siya dito. Ang ibig niya na sabihin, kung may magmamalaki man, ako yung, pero hindi ako nagmamalaki. Amen? Mga cum laude dyan, mga first place dyan. Kung may pagmamalaki man daw siya, kaya unahin ko na, nabasa natin kanina to kumbaga kapuri-puri siya sa panlaman. Pharisee, Hebrew of the Hebrew. Hebrew of the Hebrew, ano yun? Kasi pag sinabi Hebrew, kakaiba. Set apart, parang ganun yan Hebrew pa siya ng Hebrew. Sa panahon natin, ano ba yan? Christianity. Ano yung pinakamatindi sa Christianity? Baptist na. Ano pa yung matindi sa Baptist? Mga Baptist pa rin, mga fundamental. Tandaan niyo yan, ha? Kasi may mga nakikibaptist din, Fundamental, independent. Ano pa yung pinaka? Tayo. Kaya ano natin ngayon? New IFB. Ano natin, Pero, hindi lang tayo closely affiliated. Pero parang ganun. Among Baptists, minsan, may mga strict pa tayo. Parang ganun sinasabi ni Paul sa kanya. Sarili niya kasi nga Pharisee siya, hindi lang siya tipong basta pinanganak ng anak ng isang Israel and then nagpalaboy-laboy naman. Parang yung guest natin, alala ko si Greg ba yan, Brad? Anak ng pasto, lahat yung kapatid niya pasto pero siya hindi. Parang ganun nangyayari yun Kaya inisa-isa niya dito yung kanyang mga tawag dyan, achievement or yung credential. Alam niyo ba, ako nga, Hebrew of the Hebrews, talagang natukoy niya pa yung kanyang ibig sabihin, pag natutukoy mo pa yung pinanggalingan, ganun ka siya kasilos. Concerning zeal, persecuting yan. So blameless siya. Sabi niya dyan, but that what things are gained to me, those I counted loss for Christ. Sa Tagalog, kung meron man akong talagang na-achieve, yun yung mga na parang nawala ko kay Kristo. Ibig sabihin, parang ganito. Nakilala akong yung people dati ganyan, sabi niya, baka magpastor ako later, pero gusto ko magpapayaman muna ako. Naging successful muna. Parang pag nagpastor ako, sabi niya, malaki yung susunugin ko. Ewan ko saan niya nakuha yun, pero yung mga preaching kasing ganun Sino yung prophet na farmer? Parang hindi nagkakamali si Amos. Parang gano'n Hindi nagkakamali. Kasi yung kwento doon talagang farmer siya, sinulog niya yung pinatay niya yung kanyang kalabaw. Kasi yung source ng income niya, pati yung mga sinunog niya. Parang gano'n yung idea nila So may pagka naman. But anyway. So parang gano'n, parang kaya kung meron siyang nag-gain talaga, yung mga nawala sa kanya, kay Paul, para kay Kristo. Parang ating memory verse, di ba? Sabi doon, if any man shall save his life, will lose it. Shall lose it. But if any man shall lose his life for my sake, the same shall find it or save it. So, sabihin, talagang madalas siyang pera Kaya sabi, usapan namin Pastor Ray kanina, kahapon, talagang sunog yun. Papatayo ka doon ng may church na sila. Hindi naman siya yung pastor doon, di ba? Ang mission nila yan gastos ng gastos minsan sa ministry. Okay lang kasi marami sanang naliligtas. Yet doubtless account all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. So, para sa Kanya, yung mga nawala man sa Kanya, mawala pa yan, at yung ibang na pwede sa akin at mapapa sa akin, mawawala din. Kung makikilala ko ng Panginoon, okay na rin. At okay na yung mga nawala sa akin,
Kung parang sa atin, yung halahalang, actually by the way, doon tayo nanggagaling ngayon. Sa halahala. So parang nawalan tayo doon eh. Nawalan din tayo ng problema. Pero, dami nawala. Kasi 3 years of gastos and pagod, kapagal, parang nawala. Pero, may mga naligtas and then I believe, kayo, nakikisasabi siya dati, ramdam ko na isang araw po, mawala sa atin to. At least, na-train na kayo. Amen? Nakita nyo kung paano gawain. Doon nakita nyo rin naman dito, pero nakita nyo second hand pa. Ibig sabihin, kayo na yung naglilingkod. Then sila yung pinaglilingkodan natin. Naaalala nyo yung sarili nyo sa kanila. So, para sa akin, okay na yun. Kaya yung sabi ni Paul, wala yan. Para lang mawin niya si Christ. Ibig sabihin niya, ma-please niya ang Diyos. And be found in Him, not having mine own righteousness which is of the law, but which is through the faith of Christ, the righteousness, sinasabi, inuulit lang niya na parang Panginoon ay lalo niya ma-please, gano'n lang. That I may know Him, kilala niya ba si Jesus o hindi? Kilala niya na, so, bagit nga kanina, this week lang, dahil ko natutunan. Namit ko yung missionary, and then, yun nga, kwento nila si Pastor, attend ako ng issues hindi ko madalas ginagawa. So, may mga natutunan ka pa eh, kasi nagpapatuloy ka. Pero pag hindi ka nagpatuloy, palagay nyo, ano matututunan mo? Dinismiss na eh. Ligtas na pala ako eh. Mapao church na yan. Ano mapupulot ko dyan? Hindi mo, ganyan ka kabata, gano'n na yung ano mo na. Ay, si Bag na, ganyan ka nakatanda. Tapos, ano makakuha ko dyan? Palagay mo, eh, si Paul nga, si Paul na to eh. Missionary, evangelist, church planter. So, pero nag-give up pa rin siya, nagbibigay siya, naglilingkod pa rin siya para niya makilala si Jesus. So, sabihin mo, ikaw, wala ka na matutunan. Pag nagpatuloy ka, marami ka pa rin matutunan. Amen? Pag di ka nagpatuloy, yung mga supposedly matutunan mo, hindi mo matutunan. Hindi mo alam kung ano na mismo. And the fellowship of His sufferings. Alam niyo yan, kaya ka-fellowship na tayo mamaya doon. Kasi may matutunan kayo. The more nag-uusap lang kayo, kung parang mo, experiences niya, experiences mo. Eh pag naglilingkod ka, sino yung kasama mo lagi? Hindi ang Panginoon, salita niya. Kasi sinusunod mo yung gusto niya. Tapos hindi kayo na-expect, ano mangyari dito? Tatanong, mag-pray ka na naman. So, lalo kang dumadami yung ang unawa mo. Kaya yung sabi niya, fellowship sufferings, nag-suffer siya dahil sa kanyang paglilingkod, pero may natutunan siya. So, napasok tayo kasi dito sa ating gustong no? Ito yung first mention ng attain. Okay? If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. So, huwag nating pagkamalayan na hindi pa siya siguradong ligtas siya. Obviously, siya ay ligtas na at sigurado rin siyang mariresurrect. Pero, tinutukoy nga dito kasi yung grandeur ng pag ikaw'y naligtas eh. Ano sinasabi niya na, wow. Tsaka pag sinabi attain, ano yung attain? Tingnan natin yung attain. Tsaka mamaya yung term na, ano yung kanina hindi, apprehend. Ano yan dito? Ano yung sabihin? Attain. Sabihin, nakuha mo, di ba? Or na-attain mo yan. Madalas yan. Attainment. Achievement. Ba't sinasabi niyang wala siyang na-attain? Ano yan dito? May kilos ang away, ah. Back up, kala mo, ha? Battery low, ba't ba to? Ay, nakita niya outline ko. Basta tayo? Ito. Attain, no? Sinabi attain. Narating. Nakuha. Yan.
To reach as an end. Kung sinabi end, parang goal. Come into possession, obtain. Yan. Kasi sabi niya, yan nga, pero not as though I have already attained. Nakita niyo yun, kaya yung binabanggit na attain to the resurrection yan, hindi yan yung kaligtasan na ng kaluluwa. Ibig sabihin, parang kinuha pa yung grandeur nga nun. Naintindihan ko na lahat yan. Hindi niya sinasabi yun. Though, siya yung nagpipreach nun. Okay, obviously, marami siya naintindihan about that. Pero hindi niya sasabing naintindihan ko na lahat yan. Ganito yan eh. Alam mo, pag nag-rapture, ganito yan. Unti-unti lang yan. Yung angel. Isang angel, dalawang tao. Wala siya sinabing gano'n kasi nga, hindi niya naintindihan lahat yun. Nagsasabihin. Ay sabi namin, not as though I had already attained, either we are already perfect, but I follow after. So, ibig sabihin po, kahit pala hindi ka perfect, lang nabanggit ko kanina sa preaching class, hindi ka pa perfect, pero nag-preach ka na. Kailan mo pa-practice yung kailangan mong gawin? Pag perfect ka na? Hindi. Habang ginagawa mo yan, napa-perfect mo at wala pa nga rin perfect. Kasi sabi niya, hindi pa siya perfect, pero ginagawa niya. Sinabi, follow after, sumusunod siya. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. So, punta na natin apprehend. Pag sinabi apprehend, isa sa meaning, nahuli. Pag apprehended ng police, yan. Sabi, apprehend. Parang yung, natin na comprehend. Alam yung comprehend. Comprehension. Naintindihan. Medyo pareho sila eh. Perceive, yan. Naintindihan, no? Pero pwede rin niya hinuli ng yan, arrestees. Yan yung alam natin eh. So, pansinin niyo, pag nahuli ka naman, magnanakaw ka, hinuhuli ka, hinahabol ka. Ang hirap nun, di ba? Bakit kayo hinahabol? Para panagutin ka. So, habang di ka pa nahahabol, di ka pa nakaka-capture, may parusa tong taong to eh. Pero parang hindi kasi di mo pa nahuli. Pag nahuli ka na, may paglalagyan ka na, hinihintay na lang sentensya mo. Pero, na-apprehend ka na. Pero dito naman, sa utak to po. Sa utak. Kaya sabi dyan, hindi ka siya pa-perfect, pero sumusunod siya. If that I may apprehend that which I am apprehended of Christ. Anong sabihin ng I am apprehended of Christ Jesus? Hindi natin kilala pa si Jesus, pero siya, kilala tayo. Maintindihan niyo ba? Yun yung I am apprehended of Christ. Kilala ako ng Panginoon. Ngayon, kilala ko pa ang Panginoon. In a way, yun ang goal natin. Gusto natin makilala siya ng lubos. Ano yung gusto niya? Diba? Ano yung ayaw niya? Gusto natin malaman yun eh. Kaya sabi niya, hindi ko pag gano'n siya kakilala, kagaya ng pagkakilala niya sa akin. Yun. Ito na. Brethren, I count not myself. So, inulit pa niya. Hindi pa ako perfect. Hindi ko pa yung lubusang naintindihan. Kahit pa napakalalim, napakatalino na ni Paul at alam niya yung kalooban ng Diyos, inaamin niya na hindi pa siya perfect. Kaya dito papasok yung ating team, no? Sabi dito, brethren, I count not myself to have apprehended, paulit-ulit. But, so hindi ako perfect, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. So, ito medyo sikat na tema to sa church, no? So, totoo rin naman. Doon na abuso ng iba. This week, ang uso ngayon, ang nasa balita, si Hulk Hogan. Kilala si Hulk Hogan? Hindi nakilala ng iba yan. Pero nung bata kami, si Daddy, ang hilig namin dati sa wrestling. Bata, kala ko totoo. Ganyan-ganyan pa yan. Pag nabugbog, nagpapabugbog pa yan. No? Hina na kami. No? Talo na si Hulk Hogan. No? Idol na. Maya-maya, gumaganyan na yan. No? Binubugbog, lumalakas. Yung mga bata, tuwan-tuwa naman. Mananalo na to. Yung si Hulk, artista pa. Anyway, itong si Hulk Hogan, bago siya daw mamatay, tumanggap daw sa Panginoon. Alam mo yung mga kasama ko sa nagtatalunan na. Ligtas ba yun? Hindi yata ligtas yun. Mari lang ata yun. Kasi tumanggap sa Panginoon eh. Kaso, iba, yung church daw nag-share sa kanya, compromise yung gospel. Nasa website nila is parang work salvation.
Ang tanong nga nito, sino ba nakakaalam? Na pag nag-soul winning tayo, sino ba nakakaalam? Nakakaalam eh. Mali din sila doon kasi madalas sinasabi ko doon, si Paul, gusto yung basahin natin, sinabi ni Paul, ni Peter, tsaka ni John. Alam nila eh. O syempre sila yun eh. Eh sino nga eh? Sila alam nila, tayo di natin alam. Kaya sabi dito na may mga bagay na ang hirap maintindihan. Pero si Paul, nagpapatuloy siya. So ganun yung lesson sa atin ngayon. Kaya ang first point ko lang is, title pala natin is Forgetting the Past. First point natin, know what you know. Oo, nasundan nyo ba yung mga pinagsasabi ko? Ano ba alam mo o hindi? May alam ako, meron akong alam, meron pa akong di nalalaman. Pero din sa mga kailangan kong malaman, may nalalaman ako. Pero hindi pa lahat. Amen. Mahirap pa intindihin nyo? Hindi naman eh. Kaya yun, madalas charge natin. Kala mo, alam mo yung Bible. Sabi ko, hindi ko sinabi, alam mo, sinabi ba? Hindi. Ba't mo sinasabi niyo ako? Eh, bakit mo sabi, ligtas ka? Kasi may nag-share sa akin paano maligtas. At ang mga apostol, yun ang kanilang ginagawa. Yan. So kaya ngayon, para makapagpatuloy tayo sa gawain, sa kalooban ng Diyos, minsan may mga kailangan tayong kalimutan. Yan ang point ko dito eh. Hindi ko ba perfect lahat, pero yung mga bagay. For example, ang i-charge talaga sa atin, dati si DM, ganyan yung bakla. Hindi pala, mukha lang pala. Hindi naman talaga. Dati, ano yan eh. Ano ko ba dati? Bulakbol yan eh. Tsaka kulay, ano pa ngayon, nasyaran ko yan, kulay, ano yung, ano eh, kulay kalawang yung, ano yan eh. Eh si Pastor Anderson, ganun din eh. Ang matindi sa kanya, pinag-preach pa siya. Yan na record tuloy oh. Ano siyang punk. So, ganun ka nga, pahig ka ba na sabihin sa yung demonyo, tsaka ano mga lingkod ng demonyo na, kaya mga carnal lakish, dati ganyan kay, dati ganyan kay, dati ganyan kay, dati ganyan kay. O sige na nga, ayoko na nga. O yeah, sige, inom na tayo. Hindi. May mga bagay na kailangan mong kalimutan. Lalo yung hindi makakatulong sa'yo. Sino ba sa ating walang kasalanan? Di ba? Napaka-obvious yan eh. Hindi, mas matindi yun sa'yo. Gaano katindi? In a scale of 10. Ganyan. Eh si Paul, mas matindi. Alam mo yung ginawa ni Paul? Kaya ito yung pinanggagalingan ni Paul eh. Kung nababasa niya sinasabi niya. Talagang inuusig siya kasi nga lahat yung lolong, pumapatay ka nga eh. Tindi na kasalanan ni Paul. Hindi lang lalaki, babae, bata. Eh, anong gagawin ko ngayon? Naintindihan ko, naligtas ako. Alam ko na ngayon paano maglilingkod sa Diyos. Alam kong mali ako dati. Anong gagawin ko? Eh, kalimutan mo yun. Amen? Pero kaya ang point natin, knowing what you know, alamin mo exactly yung mga alam mo at hindi mo alam. Amen. Kasi ganito naman, paano sabihin yung pastor, paano yung mga bakit nila-judge yung mga bakla, dating bakla yan, hindi na eh. Kaya dating false teacher yun eh. Ayun, gandang teacher, gandang example yan. Kaya pag inag-aralan mo lahat ng false teacher, si Manalo, si Soriano, pinag-usapan namin kahapon ni Pastor, yung si Spurgeon tuloy, si Scofield. Alam niyo, kilala mo si Scofield? Yan yung ginagawang reference ng mga Baptisto. Paano masabing pre-trib rapture? Eh, sabi ni Scofield eh. Sino ba si Scofield? Ha? Ano siya? Lawyer na tinanggal sa trabaho. Siya para siyang scammer. Okay? Adult ka na nun, hindi ka bata nun. Hindi pwedeng excuse ka nun. Okay? So, okay, may mga kasalanang mapatawad, pero may parusa. Pero may mga kasalanan na pag post-teacher ka ngayon, tapos umunlad ka pa dyan, tapos sabi mo, magbabago naman yan eh. Kaya sabi mo, huwag mo nang tulig sa inyo, huwag mo nang mag-preach ka against sa mga Calvinist yung amen. Alam na nila yon. Pag nagtuturo ka ng mali, siyempre kasi si MacArthur, may mga nagsasabi sa kanya, mali ka, hindi man lang siya nag-isip. Libasa, mayaman eh. Dami na niyang follower.
Tsaka yung Calvinist na yan, matagal na rin yan. Ayaw niya, isuko. So gusto ko sabihin dito, alamin mo yung alam mo at yung hindi mo alam. Yung topic na apprehension. Inamin ni Paul na hindi niya nalaman lahat ng bagay, pero may mga kailangan tayong kalimutan. Kasi ganito yung issue actually dyan. Sabi, kalimutan mo na lahat yung ginawa mo at patawarin na natin unconditionally yung tao na parang magnanakaw. Kasi iwanan nyo ng cellphone nyo dyan, nagbago na kami. Nagbago na sila. Hindi, may mga bagay na kailangan kang kalimutan, may mga bagay na i-retain mo. Katulad ng mga lessons learned mo. Diba? Naalala mo pa rin yun, kinoconsider mo pa rin yun. Yun ang gusto kong sabihin doon. Pero, mga bagay na dapat kalimutan, kalimutan na. Know what you know. Alamin mo yung dapat mong kalimutan, alam mo yung hindi. And then another point dyan, yung behind. Hindi ko tuloy matago to. Ano ba yan? Yung future ba, alam mo? Yung past, alam mo? Oo, alam mo yun. Pero actually, may mga bagay din, hindi ka alam. Kaya katulad yan. So, pag bibigyan mo na, for example, ng pagkakataon yung isang kapatid, bakit ka nagnakaw ng ganyang ano ka? Alam mo, nagnakaw siya, pero hindi mo alam lahat ng surrounding reasons behind that. Okay? So, lalo na nga yung future, hindi mo alam yun. So, kaya, kailangan mong kalimutan yung dapat mong kalimutan. Yung hindi mo dapat kalimutan, huwag mong kalimutan. Amen? Yun yung point dito. Ano pa? Yung sinabing behind. Ano? Sinabing those things which are behind. Ano naman behind? Nasa likod na natin yan eh. So, anong context nun? Nauna ko tuloy yun. Ibig sabihin ng kailangan mong kalimutan yung mga bagay na hindi mo na may babalik. Okay? Again, sa memory mo, sige, retain mo. Pero pag alam mo na hindi na may babalik, hindi na, nawala yung ano man yan, hindi mo na may babalik. Huwag mo nang paulit-ulitin na, yung dati yung ganyan, paano. Kaya sa Bible po, merong mga batas dito nga, ninakaw mo, yung ninakaw mo na namatay, or hindi mo na mababalik, na sugatan mo siya, nabulag mo, hindi mo na mababalik yung matay. Bulagin din kita. Para patas tayo. Or bayaran na lang kaya kita. Para hindi mo bulagin. Anong gusto mo? Nabulag kita. Sabi sa Bible, an eye for an eye. So, bulagin mo rin ako dapat, di ba? Para patas. Pero, bayaran na lang kita. Anong gusto mo? Bayaran kita o bulagin mo rin ako? Ha? Hindi, practical ano? Bayad na lang. Ngayon, kung wala akong pambayad, ang patas sa Bible niya, bulagin mo rin ako. Eh, paano kung meron mga ibang offer? Kaya nga minsan kawawa yung mga mahirap. Pero yun nga, patas ay patas eh. Kaya minsan, pag mahal din naman ang mata, eh, malaki rin ang babayad sa'yo. Hindi ka nasabi yun. Ayan, so, yung mga bagay na dapat mo nang kalimutan. Kalimutan. Ay, may mata ako dati. Ayan dyan eh, wala, hindi mabalik yan eh. Nakakita ko ba ng pinalitan ng mata? Hindi daw totoo yun eh. Ha? Pero hindi nakakita. So may mga pelikula dati na napanood eh, pinalitan ng mata. Hindi pala totoo yun. Ha? Naruto. Lalo. So kalimutan mo yan. Ano yung mga masasaklami pa ang kwento ni Brad kanina, di ba? Nakakaiyak yun eh. Anong gagawin mo? Ginusto ng Diyos na ganun yung buhay mo. Kung minsan, ginusto natin. Ibang bagay naman. Nagkamali ka na. Hindi mo na may balik. Kaya hindi ako nag-church kasi ang buhay ko ganito. Pero may future ka pa na pwede mo nang ayusin. Malungkot ang buhay ko, pwede maging masaya yan sa Panginoon. Tiwala ka. Marami siya magagawa. Yung church mismo eh. Yung knowledge lang, pwede ka ma-encourage.
Pagsalita na Diyos sa pinapakinggan, kaya pinapakinggan ko si Bad kanina, okay to, dami na natin na-achieve dito sa taon to. Gusto natin more, amen? Hindi lang tayo. Marami pa tayong ganyan, maglingkod. Maligtas muna yung iba, and then, paglingkod na sila, tumalino, mga Diyos, maglingkod din sa Diyos. Yan ang kaya point ko doon, yung context of forgetting, alamin mo yung dapat mong kalimutan, alamin mo yung huwag mong kakalimutan, katulad ng lesson. Pag may pinakita sa yung lesson ng Diyos, na hindi mo makakalimutan, yung binasa natin Jeremiah kanina, di ba? Ang ganda na sinabi niyan eh. Pag pinarusahan ko sila, yung gagawin ko sa kanila, hindi nila makakalimutan. At ganun yung mga Hudyo ngayon. Ang problema yung ibang Hudyo ngayon, hindi sumunod sa Panginoon. Pero ibang Hudyo sumunod sa Kanya, kaya nga na-translate to sa atin sa panahon natin ngayon eh. Sinulat yung Bible, hindi nila tinago yung kung gaano sila katigas ang ulo nila. Sinabi nila. Ngayon, natututo ngayon tayo sa kanila. Pwede rin mangyari sa atin yun. Ayun, so yun na lang. So, pero pangatlong point is and reaching for. Pwede marami tayong preaching dito ng yung reaching, press toward the mark. Okay? Ano sabihin ng reaching forth unto those things which are before? Yung kabaliktaran ng kanina, kalimutan mo na yung nasa likod mo, abutin mo yung nasa, pag sinabing before, medyo iba kasi yung definition dito no? Sinabing before, bago sa atin ngayon before 12, 5 minutes before 12, ano yun? 11:55 before. Pero dito, actually, B is parang is. 4 is parang forehead, nasa harapan. Kaya pag abutin mo ngayon yung mga nasa future. Yan. Kung may nag-fail ka man, hindi ko masabi nag-fail talaga tayo sa alala, pero parang ganun kasi hindi mo malaman yun Malay ko ba sinungaling pala yung mayari? Hindi natin alam kasi ang linaw nung Hindi na namin kailangan yan, basta. Sa Germany kami, anak namin, single, walang asawa, mayaman na rin. Ang gagawin namin sa lupang yan, gamitin nyo na lang. Tuwan-tuwan naman ako. Wala, ngayon binibenta. Ba't yung binibenta? Doon di rin nila may benta yun. Pero, sabi ko dito, ano yung dapat nasa isip natin? Huwag natin isipin nyo. Okay, may reward na tayo sa Panginoon sa mga naligtas doon. Na-train tayo, di ba? Napatunayan natin, nasa puso natin. At ng ibang tao, kaya hanga sila sa atin doon. Sabi nga, dito, tsinagaan nyo yun. Kaya alam din nila kung ano yung commitment natin doon. Kaya, ngayon, support pa rin natin sila doon. Sana, dala-dala nila yung ating testimony doon. Patuloy sila kasi hindi natin sinuko yun. Kaya ganun po, ano ba yung mga madalas hindi nyo maiwan? Yan muna tayo. Mga past, di ba? Kasalanan, failure, di ba? Salamat yung ba dito na natuto na rin. Dati sa inyo, late yung iba, absent. Nung nasabi, mali pala yun, may paraan naman pala, di ba? May path forward naman, sabi nga. Doon na ako sa path forward na tama. Ay, point number 3 natin, replace it with better things. Kaya natin kinakalimutan yan kasi may papalit tayong, kasi pag nasa utak mo lagi kasalanan yung dati akong ganyan, hindi ka makamove. Ang daming ganyan. Ngayon sa love life, pag gano'n, mahirap talaga yun. Pero pwede pa rin. Pwede naman Pwede naman. Tanggapin mo nga rin yung consequence kung ano yung past mo. Pero, doon ka sa better things. Kaya sabi dyan, I press toward the mark. Ano yung mark? Anong target yan? Kasi pastor, napansin ko rin, may tattoo dito Sabi ko, ba't nagpatattoo ka? Si Pastor John nga, may mga tusok pa dito ng Kasi parang paternity. Nakita niyo ba yun? May paso siya ng sigarilyo dito. Si Pastor, ako naman, hikaw lang. Huwag niyo lang gagayahin Kasi nung panahon namin, kala ko cool na cool yun Lalaki ka, nakahigaw ka. Yun ang uso takot ka lang kaya ko. Hindi, ang sakit yun
Hindi naman pala masakit ka. Huwag na yung gagaya. Hindi naman ako Kristyano pa nun eh. Mabutas ako. Ganyan lang. Binutas ko. Feeling ko, tapang ko na nun. Hindi pa ako nakontento. Kasi nakakita ko, iba nga, buti nga hindi nagbutas sa ilong eh. Sa ama nun, daming ganun eh. Sa ilong. Sabi ko, sobra na yan eh. Sabi ko, isa pa, kaya dalawa yan. Dalawa yan. Sige, huwag lang gagaya. Hindi na nagko-close pala yan eh. Anyway, yun, si Pastor, may tattoo siya dito. Hindi ko lang mabasa kung ano eh. So, mga iwanan mo na yung kaso yung problema sa tattoo, hindi mo na... Kasi sa huwag yung gagawin yung tattoo. Pero ngayon sa ano yung mga dapat yung iwasan, mga ladies? Lahat kayo. Sa social media. So parang tattoo yan. Pastor, huwag naman. Sa Sandra, huwag lang ha. Ngari lang. Kasi nakikita mo dyan eh. TikTok ka doon. Nagpakita ka ganyan. Ay, nagsisi na ako, Pastor. Binura ko na eh. Di-download na kung sino. Patay ka na. Papaalala sino sa tanas yun. Papaalala ng kung sino yun. Sandra, parang nakita. Hindi, kamukha ko lang yan. Buti ka pwede sabihin yan. AI yan, AI. Pwede rin yan, no? Deepfake. Pero mahirap. Pero kalimutan mo na yun. Amen? Dati, alam ko, ikaw pinapagalitan ng Pastor. Ay, late ka eh. Kaya naiyak kanina kasi Pastor John, may mga past din yan. Na-encourage ako dyan. Kasi iniwanan niya yun eh. Well, siyempre, matutuwa ka na. Kaysa naman magpatuloy siya doon. Amen? Sino pa yan? Si Kuya John. Yan. Kaya ba't di ka na nawala dito? Ikaw yung aming ano eh. May bago tayo dito. Di ba? So, hindi ako makalis pang inom eh. Kausapin mo yun. Uy! Yung alak na yan, hindi lang parang di ako nga ano dyan. Pero iba talaga, hirap pinahirap dyan. Oh. So, ganun tayo. Kahit anong kalagayan mo, may past ka na kailangan mong kalimutan. Ito naman. Na yan, mataas yung achievement mo sa school. For example, may mga bagay, minsan di mag-matter yan. Alam niyo ba yun? At makakahadlang pa nga sa'yo. Kung nasa opisina ka, nagtatrabaho ka na. Yung boss mo, mayroong average lang. Kasi ikaw, minsan yung iba, nagiging katisoran sa kanila yan. Tandaan nyo ha. Gagawin nila, ayaw sumunod, hindi mag-work. Sa halip ng makipagtrabaho doon sa boss niya ng, alam mo na, maayos, laging, sablay ka rin yan. Kaya ka nag-work sa kanya, kaya yung andun siya ngayon, na-achieve niya yon. Dahil niya, kahit sa church, ganyan yan eh. Ibang member na akala mo sino, sa lahat ng wag mong babanatan, karamihan niya Baptist pastor, napaka-humble, babanatan mo pa. Magkakayari-yari spiritual life mo yan. May mga bagay na kailangan mong kalimutan yun. Okay, yan, na-achieve ko yan. Ano ba yung dapat kong gawin ngayon? Okay yan, sa alala, okay yan. Wala na tayo doon. Ang hirap din kalimutan niya kasi dahil mga memories, di ba? Tsaka dahil, ba't kayo may ganyan? Kasi dahil sa alala, ba't may pulpit tayo extra? Dahil sa alala, ang hirap kalimutan eh, no? So, kailangan nating kalimutan. Ba't may ano ka sa ano? May hiwa ka sa mukha. Ano naman yan? Kalimutan. Si Pastor Jojo, yun ang kanyang ano eh. Sabi naman, saksak naman. Dami yung saksak doon. Din yung lagi niyang kwento. Totoo naman eh. Ngayon, missionary na rin. So, mga kailangan kalimutan. Amen? And then, paano tayo matutulungan na makalimutan yung mahirap kalimutan? Reach forth, which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Isipin mo ngayon, ano yung gusto mong ma-achieve dahil ikaw iligtas na at ang pinaglilingkuran mo ngayon ng Panginoon. So, yan po yung tricky dyan. Paano mo masabi ito yung gusto ng Diyos? Kasi kahit po mga pastor, missionary na, minsan nadili sa pera yan eh. Kala mo mas maganda ministry pag malaki ang, madami ang, kung ano man yan.
Maraming kaibigan, walang kagalit. Eh, di ba yun sa church? Madalas nga, hindi. Hindi pwedeng wala kang makakagalit pag ikaw yung nasabi ng totoo. At malinaw yan. Instantly, magtiting agad yun sa mga tao. Na, ano? Iba siya sa atin? Bakit? Ang sinabi, gusto mong sabihin, mali kami. Ganun. Ganun na nga. Eh, tingnan natin. Hindi mo sinabing paniwalaan nyo agad eh. Kung marami magagalit sa'yo, kailangan mong tanggapin yun. Kasi, ang nasa utak mo, gusto mong ma-achieve, ang target mo, yung sasabing Mark dyan, target yan, Mark. Yung sabihin ng pangalan mo, alam mo yan. Sinabing Mark ka, di ba? Pero pag sa marksmanship, ang tawag dyan, marksmanship eh. Target. So, pero minsan, magalaw kasi yun eh. Diba, kahit sa atin, ano ba yung goal natin? Pag hindi ka sigurado sa goal mo, anong gagawin natin yung mga peking church at mga mahinang church? Ganun lagi nisip yan. Ano ba uso ngayon? Paano tayo dadami? Uso ngayon, sa church may ano ba? May mascot. May plug ng bakla. May ganun eh. May mga sumunod po doon. Ay, niwala ba kayo doon? Kahit di ka panay-paniwala, doon nangyari. Iba naman, feminist din naman. Iba naman sa Israel. Kung ano yan. Ang hirap masapol. Yung dapat mong masapol. Kung yung Mark, di mo alam kung sa'yo tuturo. Magulo. Kaya sabi nung, press on ka doon. Kung nilagay ng Diyos yung Mark doon, ano ba yung Mark natin? Alam nyo kasi dito yan eh. Pero sinasabi ko lang sa inyo para hindi nga tayo maligaw. Kumari, ang sa soul winning na kaluluwa, kaligtasan, yun na yun eh. Kung hindi tayo umaalis doon, okay tayo. Pag umalis na tayo doon, mabawasan. Yung time natin, sa doktrina, lumalabo. Basta yan kasi wala tayong, wala tayong kagalit. Basta baptist. Hindi tayo ganun. Yung mark na sinet ng Panginoon, doon lang tayo nakatingin. At isang bagay pa dyan, hindi lang yung basta calling, yan ay high calling. Pansinin nyo nga, kung ang church ay paglilingkod sa Diyos, paramihan lang, talo na agad tayo. Alam natin hindi ganun, kasi nga, makikita natin yung early churches, hindi yan dumami ng ng madami lang. Hindi yan naging majority. Kasi sa paggawa ng kalooban ng Diyos, marami talagang mga galit, marami karnal. Sa panahon natin ngayon, ang problema, sobrang unlad na ng bansa actually ngayon ng maraming part ng mundo. Ngayon, pati yung information ngayon, readily available sa inyo. Kaya ngayon, ang daming feeling genius eh. Ni-research ko yan actually, ginugel lang pala. Pero ngayon, parte talaga na ng AI ngayon eh. Ni-research na agad kasi automatic yung pag tinype mo yun doon, siya na yung maghahanap para sa'yo. Parang inaalam niya na yung kailangan. Ano yung kailangan ito? Ganun ngayon eh. So, parang ni-research siya para sa'yo. Pero still, ikaw yung mag-a-analyze nun. Nabanggit ko kanina sa preaching. Pag sinisigaw mo dito, hindi ka sigurado, masasanay ka dyan. Pag nasanay ka dyan, ang hirap ng bawiin yan. Kaya yung labanan dyan, una, sa pag-aaral. Tsaka ang Diyos, kasi ganito yan. Ang Diyos din, pag niloloko mo rin, parang yung kwento kay Micaiah, niloko ng Diyos yung si Ahab. Naalala niyo yung kwento? Kakakwento ko lang din sa inyo, ilan lang yan eh. Sabi doon, I will be a lying spirit. No? May isang nagpresenta doon na evil spirit. Naging evil spirit siya sa mouth of the prophets. Hindi nyo ba yun? Kaya pag narinig kayo, nag-google kayo kung ano nakikita nyo sa... nanonood kayo ng preaching natin, di ba? Ang next dyan, sino? May mga algorithm yan eh. Sinasuggest na agad siya si Peter Tanchi, asal ako dyan, sinong next dyan? So pag hindi mo na-discern, yung dapat mong ma-discern, maintindihan, nag-preach si Pastor Ace, tama, yung next kaya, panoorin ko nito, wala namang gagawin eh. Pag pinanood mo, parang iba, pero siguro tama rin yan.
Nag-ano ka na, nag-rely ka na. Basta nasa Bible at Christian, okay na. Ano yun? So, nasan sinet ng Mark ang kanyang calling sa iyo at mataas yan, ibig sabihin hindi yan yung tipong mababaw. Ano ba yung mga mababaw na pursuit ng sanlibutan? Nakaisang oras na pala ako. Alam mo agad na hindi yun ang mark ng Diyos, yung mga mababaw. Kaya paramihan nga, payamanan lang. Ngayon, yung pera na yan, pwede mong ano yan eh. Kaya si Pastor Rip, wala na inggit doon kasi nga, pinagpala eh. Kahapon, bago na naman yung ano. Pastor, ito ba yung sasakyan mo? Hindi, bago na naman yan. Sinakyan lang ng pulpit. Okay yun, pero siguraduhin mong nakaset pa rin yung mark mo sa calling ng Diyos. Anong calling ng Diyos? Maligtas ka na. Kung ligtas ka na, ano? Maligtas din yung iba. Hindi mangyayari yun kung hindi ka nag-press. O, at hindi mo kinalimutan yung dapat mong kalimutan. Dati yung Katoliko, dati pala eh. O, kalimutan mo na yun. Ako, pang ano ko na lang yun eh. Punchline ko na lang. O sa, pang asar ko na lang. Kaya madalas sinasabi ko rin sa mga solve natin. Kasi parang may tindihan niya na pwede kang mawala dyan, pwede kang umalis dyan, pwede mong palitan yan at dapat lang. Nakita mong mali eh. Iba kasi Paul doon, pinanganak ako din. Ano si Paul, di ba? Pharisee ka, Pharisee din ako. Hebrew ako, Hebrew of the Hebrews ako. Kalimutan mo na yan. Amen? Malala, di natin kakalimutan yan, pero yung ibang bagay doon kalimutan na natin. Iwasan natin yung naloko tayo doon. Huwag na nga. Next time, huwag na nga tayo ganyan. Tayo tiwala. Huwag na tayo ganyan. Matagal na tayo huminto dito kung ganun tayo ang attitude natin. Amen? Sa dami ng member dito, nawala lang, papanggap lang. Ang dami na dito eh, di ba? Dahil yun, nakita ko sa dahil yun. Pero, kalimutan ang dapat kalimutan. Okay, yun na muna. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong mga lingkod, Panginoon, na nagkapatuloy sa inyong salita, Panginoon. I pray, medyo simple lang kami ngayon. Nonetheless, ay napaka-importanting topic. Saan? Meron kami mga bagay na niloob nyo naman na dumaan sa aming buhay, failures man yan, achievement, relationship, Panginoon. I pray na intindihan namin na paano kalimutan ang dapat kalimutan. Hindi kalimutan yung hindi dapat kalimutan. But this is something na kailangan banggitin, kailangan aralin din, Panginoon. Reality na maraming hindi makapaglingkod sa inyo dahil sa past failures or achievement man yan. Kaya tulungan niyo kami, Lord, na tumingin sa pwede pa naming ma-attain, Panginoon. Whether be new knowledge, Panginoon, bagong pwedeng ma-achieve, Panginoon, na goals. I pray na bigyan kami lakas, Panginoon, talino. At sa panahon ng paghihina, Panginoon, encourage yun kami, Lord, sa inyong salita. Napakaraming encouragement sa inyong salita, sa fellowship din po, Panginoon. Nawa, maging blessing kami doon. Pastor June, Panginoon, encourage yun po sila. Sa upcoming anniversary din namin, magbabago, Lord, ma-invite din namin, mga pagandaan. Bisita, Panginoon, pagpalain niyo po, Lord, especially sa Pastor Lito, Lord, sa main speaker, Pastor Ray, secondary sa hapon, Panginoon, makarating sila, hindi sila madlangan, maging pagpapala. At maging maganda yung fellowship namin, Panginoon, as co-laborers sa inyo, Panginoon. Even din sa church na to, Lord, nakakatuwa, Panginoon, ang mga development, consistency lang, pag-aakay, pag-aaral, na ma-please kayo sa aking buhay at ginagawa. Kailangan po, Lord, kayo manalati at kayo rin po magbasbas namin kakainin, sa nag-prepare, Panginoon, ito yung mga kalakasan namin. Yung maganda na yung fellowship namin kayo manalati. In Jesus' name we pray.